Galing ako sa stage ako ng Santa Cruz, Dinagat Island. Doon ako nang galing. Bukas, i-design ko po sa inyo kung saan talaga ako nakatira. Magmula dun sa Bakawan, kung saan ako kinis ng aswang hanggang sa kinis ako ng Serena hanggang dun sa Nara House. I-design ko po yan mula Proctus, mula Wilson, hanggang sa pinagkuhanan namin ng buhangin, Catmon. I-design ko ako sa inyo. Ipopost ko sa YouTube lahat yun. Pero yung panahon bago magpanahon ni Duterte, ginamitan nila ako ng bading para sa para yung Guinness Book of Record mapunta sa kanila eh. Ganyan kalupit ng gobyerno ng Pilipinas sa akin, mga ninuno ko. Pinapahirapan ng gobyerno ng Pilipinas yung mga ninuno ko. Binulag si Jesus, di ba? Kinulad sa akin yun. Si Jesus Christ, binulag nila. Ako naman binulag din nila ako. Ang pagkakaiba nga lang namin, hindi ako nabulag. Binaril ako sa balikat, hindi rin ako binaril ako sa batok. Nabaril ako sa ita para maparalyze lang, para palahiyan. Pero nung ako ang nagbaril sa sarili ko, hindi rin pumotok. Pinuntok ko sa kanal, butas yung yero eh. Ibig sabihin, hindi ko pa oras, di ba? Ilang beses akong lumaban dito sa Maynila ng Nung nagmula ako sa Santa Cruz, isang gulo lang ang natupag ko dun. Yung naghanap sila ng batang may hasang. Sabi ng dalawa, nakalimutan ko anong pangalan nun eh. Pero hindi si Digong yun. Kasi 40 lang ako eh. Plus 50 lang, plus 10 lang dapat kasi midget sila, naglalaro sila ng midget ng basketball. Ako ay nanonood pa lang. Hindi ako sinasali nila. Kahit saan sports. Kahit boxing nga eh, sumubok ako mag-boxing eh. Hindi rin ako sinali. Mga 1 round, 2 rounds lang eh. Biglang dumating si Prima Baba. Inawat na agad kami. Pero palaban talaga ako, bata pa ako. Ang nangyayari pagdating ko dito sa Manila, ginawa akong bading. Nadali ako ng soft drinks at saka yung sigarilyo, may palaman pala yun. Parang party drugs. Kasi nga, naging idol nila si Jocelyn Gonzales din nung time na yun. Pagkatapos nun, naging idol nila si Jocelyn Gonzales. Kaya nila ginawa sa akin yun. Pinahirapan ako para wala akong pera. Para manghingi lang ako sa mga tao. Ngayon, pagdating ko dito sa Cavite, ginawa din sa akin yun. Nari pa ako eh. Ganun kalupit. Ayokong mangyari sa susunod na henerasyon, sa susunod na magiging ako. Kasi hindi ako aswang eh. Binili nyo yung lahi ko, kinain nyo. Kinain nyo yung lahi ko. Gaano katindi yun? Ano kayo? Tapos sasabihin nyo, pinakain nyo sa akin. Katuwiran ba yun? Hindi naman ako kumakain ng tao. Hindi ko gagawin yun. Baka akala nyo. Kung alam ko nga lang na ganun yung mga babae, hindi ko rapin yun eh. Kasi nga torpe nga ako. Kahit na alam ko na nung huli ko lang nalaman, 2016, pinahu-hold up nga ako eh. Ayoko mang-hold up eh. No, nakapagnakaw ako. Kasi gusto nilang magnakaw ako eh. Kasi nga tinatakot nga nila. Kasi nga gusto nga nila magkaroon ng karangalan ng tatay-tatayan. Tapos pinakis ng Serena. Gusto nilang maagaw yung pera ng Guinness Book of Record. Kaya ginawa nila yon. Pinahirapan ako. Ngayon alam ko na, nung umupo si Duterte, bali, nakakapaghanap buhay ako. Pero kinukontra din ng iba. Kasi nga, nung nagkaroon nga ng ayuda, hindi nga ako nagkaroon nun eh. Kabawasan sa pera ng gobyerno yon. 2 kilong bigas, 3 kilong bigas, 2 sardinas, 2 itlog, o kaya pangalawa 2 noodles, 2 itlog, 3 kilong sardinas. Ayun yung ayuda ko. Huwag niyo sasabihin bubulong sa presidente eh. Sasabihin niyo binigyan ako ng pera, ng ayuda. Binigyan ako ng pera ng ayuda. Huwag niyo sasabihin sa presidente, pinambili ko ng bato dahil singkunduling wala akong tinanggap na ayuda galing sa gobyerno na pera. Parang giveaway. Pwede, yung ganyan kolumna, parang pakit ng tao lang din yun. Kasi nga, yung nangyayari nga sa akin yung tanod niya involved. Nung humarang sa akin, humarang sa motor, tapos binaril ako, hindi ako namatay. Kasi laging ganun ang nangyayari sa akin. Pero may bala. Kasi ako sinanay ko yung sarili ko sa ganun eh. Binaril ko yung sarili ko na may bala. Sinanay ko yung sarili ko. Ngayon nalaman ko na ganun nangyayari, wala na akong takot kahit sino. Kahit pumunta pa ako ng Forbes Park, binaril ako sa Parañaque pag uwi ko. Kahit pumunta pa ako ng Pangasinan, Batangas, Laguna,
Wala akong takot sa sarili ko kasi alam ko kung ano mangyayari sa akin. Hindi ako natatakot. Ito, buhay pa itong taga Santa Cruz. Galing ako Nara House. Kahit sinong pinapakita nila, ako may pruweba ako, lumang birth certificate. Nara House. Sa Purok de Santa Cruz, malapit dun sa may teacher ko. Teacher ko nung grade 5. Grade 5. Ang kapitbahay ko sila Atan. Tapos yung isang magandang bahay doon, yung Nara House. Tapos yung kinulam na kapitbahay namin na malapit sa may Kalamanse. Tapos sa taas nun may bato. Sa tapat ng teacher ko, may malaking bato. Doon nakatira yung teacher ko sa may tapat ng malaking bato. Pero yung malaking bato na yun, pinapasok ko ngayon eh. Kasi nga, pag sabi nila, pagdating ng gabi, may babaeng tumatakbo na may dalang kadena. Tapos sa baba nun, may magandang babae rin. May magandang bahay din. Yung tinatawag naman na yun na Bermuda house naman yun. Sa tapat ng teacher ko. Tapos sinaatan. Sa likod nila Atan, doon yung bahay ng aswang nakita ko. Yung aswang kasi hindi ko naman sila nakita kumain ng tao eh. Parang kapangyarihan nila yon. Sa baba nila Atan, may mga kakawan, tabay, tapos kina Prima. Tapos sa likod nila Prima, doon yung bahay ng nabaliw na babae. Tapos sa tapat ng babae na babae, doon yung bahay nila, yung matandang babae. Nagpaalam din ako doon sa Bermuda House din yung pababa kina Bibat. Kina Bibat, sa likod nila Bibat may tabay. Tapos sa gilid ng tabay may tindahan doon sa taas. Tapos ilang bahay na may mga tindahan. Pag akit mo doon, school na yon. Galing kina Bibat, may mga tindahan pa, school na yun namin. Puroktos Elementary School. O, ganun yun, di ba? Ngayon, pag galing kina Bibat, papunta dito sa San Jose, sa Santa Cruz, sa San Jose, may tindahan doon. Doon yung bakery ni Ecleo, Betamax ni Ecleo. Doon tapat ng Betamax ni Ecleo, doon yung bilyaran. Sa gilid ng bilyaran, doon yung court. Tapos barangay hall. Natutulog ako doon. Sa gilid ng barangay hall, yung pinag-uusapan ng bungi na in-rape daw siya. Hindi naman pala siya na-rape. Sa gilid doon may mangga. Nakatira doon si Gumatay. Di ko alam kung yun yung Gumatay na nandito kasi hinahanapan nga ng apelido kamukha. Yun ang galing sa Santa Cruz, hinahanapan ng apelido at mukha para magpatuloy sa apostolis ni God dito sa kasi yung bata nga yung sinundan nila na ano. Ngayon, pagdating dun sa bilyaran, pagbaba mo galing sa bilyaran, sa tapat ng bilyaran pagbaba mo may purok. May yung pinaglalaruan namin yung chess dama. Sa gilid ng chess dama, bahay ni Kalayag. Tapos nagkaroon ng isang bahay si Kalayag na sementado. Sa likod ng purok na yon, yung ano na yon, yung kubo-kubo na tambayan namin, doon nakatira naman yung naging bagong kapitan ng Ecleo, yung long hair. Doon naman nakatira. Tapos sa baba nun, may bahay din. Sa likod nila Kalayag, doon ang bahay nila Luella. Ang katabi sa baba nila Luella, sila Apolinar Gigale. Doon nakatira sa Sihol banda. Tapos sa gilid naman sa taas ng bahay nila Apolinar, sa may bato rin, sa may tabay na bato rin, doon ko nakaaway yung dalawa na hinahanap nila. Kay Kapitan na kay Kagawad naman yon, nung nagtuli sa akin. Kagawad, sa gilid ng bato. May tindahan din sila doon. Pinapatulog talaga nila ako para gahasain. Ako yung ginagahasa, hindi sila. Pagdating naman dito sa likod ng Sihol na yon, sa likod nila Cleo, may mga pambot doon. Yung mga pambot na yon, doon yung bilihan ng sa gilid, sa may dagat, sa likod nila Cleo Kapitan. Doon nakatira yung tawag nun. Doon nakatira yung bilihan ng mga lapu-lapu, alimasag, lobster. Yun yung nakapulot ng umang. Anding-anding. Sa school naman namin, sa kabila, sa Purok de Santa Cruz, di ba may Betamax, nagtayo ng Betamax pampalibog si Ecleo. May isang, pagdating sa Betamax ni Ecleo, may tapat na bakery na yon. Sa tapat ng bakery, wala nang bahay pababa. Nagkaroon ang bahay lang doon. Yung papuntang Sihol naman doon sa may sabungan. Kay Ecleo din. Tapos pagbaba nun, may kanto, may bahay. Tapos sa Sihol, may isang bahay doon na nakatayo. Tapos sa tapat, batuhan yon. Sabungan yon. May sabungan naman yon.
Sa pag dineretso mo yung dulo na yun, sa diretso, sa likod ng eskwelahan, doon yung taniman namin ng mga ng mga pechay. Doon yung taniman namin ng mga pechay. Tapos sa likod nun, pag dineretso mo yung dagat, pag inikot mo yung gilid ng dagat na yun, paikot palabas naman dito sa sabungan, mahogany. Doon mo makikita ang Bermuda mahogany grass. Mahogany, puro puno ng mahogany yun. Pero paikot yung bato. Bato yun, walang buhangin doon. Oh. Tapos sa likod nun, ng school namin, doon ko kinuha yung bangka sa may batuhan. Papunta doon sa may Wilson, tapat ng Wilson, tapat ng sigol ng Wilson. Doon ako namingwit. Doon ako kinis ng Serena. Sa tapat ng Wilson na yun, doon ako namingwit sa kiss ng Serena na yun. Pag inabanti mo ng konti yung bangka, papunta doon sa may Bakawan sa dulo kung saan ako kinis ng aswang. Doon ko na natikman ang unang prutas ng Katmon. Doon kami kumuha ng mga buhangin. Doon sa kantong yung malapit. Tapos pagka kumanang ka doon, sihol ng Wilson. Tapos sa sihol ng Wilson na yun, pag umabante ka sa may Bakawan, doon sa taas ng Bakawan, may isang mahogany din doon pag gagaling ka ng Santa Cruz. Purok Tres, papunta doon sa may beach. Tapos umakyat ka, may daanan doon papuntang Mahogany. Wilson din ang katapat, doon din sa Kiss ng Serena ang katapat. Sabi kasi ni Prema, doon daw yung mga taong nagtatransform ng Serena. Sa lugar na yun, nagtatransform sila ng isda. Taga doon sila mismo. Kaya taga doon sila mga Si Prima kasi nagtatransform sa pusa eh. Sa pusang puti naman siya. Pero nakapag-transform sa baboy Nakapag-transform siya sa baboy, nakapag-transform siya sa pusa, sa baboy. Siguro kahit sa manok nakapag-transform siya. Nung hinahanap ko nga sila sa kulungan, naging manok eh. Yung manok gusto magpaghasa sa akin, yung pala tao. Kaya, nothing is impossible sa mga taong yan. Parang apostolis sila ni God. Lahat sila transformer. Kasi kung kalaban mo nga sila sa gera, mahirap silang patayin eh. Unang-una, nag-transform sa palaka. Tapos biglang sisiksik sa damuhan. Paano mo makikita? Di ba? Kaya nga siguro nauso yung baril na apoy dahil sa kanila. Hirap silang matayin. Totoo lang. Pero ang pinagtataka ko, bakit nila ako pinapalayan? Pero hindi ako aswang. Kasi nakikita ko sa lugar namin, sa tititigan ka lang. Yung balat mo parang kinagat ka na, parang sinipsip ka na parang nagkaroon ka na ng matinding Pero gusto talaga nila kung ilaglag sa bato. Pilayan, para lang ma-paralyze, para lang palayan. Ganun gusto nilang gawin sa akin. Nagdesisyon silang pumunta ng Maynila nung makita nila yung tabay namin. Binuhusan daw na muriatic acid. Kasi minsan doon kami naliligo para mabulag yung mga mata namin. Sa tapat kasi ng tabay namin doon, yung lutuan nila Hermogenes Doon ako natutulog sa kanila. Pero nung dumating si Tio Injon, galing Surigao, yung tatay-tatay ni Gaga at ni Toto, nag-usap silang dalawa. Ang sabi nila, hindi raw ako nahawa. Kaya ako, nung naglakad naman ako, galing ng Santa Cruz, dinala ako ng Dinagat Island. Dumaan kami ng San Jose, pantalan ng San Jose. Sa gilid ng pantalan ng San Jose, doon pala ang daanan papuntang Dinagat Island. Binaybay namin yung parang baybayin na malapit sa Bakawan. Tapos lumabas kami, makakalakad namin hanggang sa dulo, lumabas kami sa halos sa sementadong lugar ng Dinagat Island. Maliit lang siya, parang isang di pa lang yung lapad ng sementado. Tapos umakyat kami doon. Pero pag bumaba ka pala doon, yun yung siyol ng Dinagat Island. May mga bahay-bahay na doon. Umakyat kami doon. Tapos pagdating namin sa taas, kumaliwa kami sa bundok. 2 bundok pa yung dinaanan namin. Doon nangyari yung pagbaril ng bulig ng nyog. Shot. Surit-surit ang gagamit yung baril ng China. Kasi manggagawa yun si Apolinar ng baril ng posporo lang yung bala pero nakakapatay ng 3 tao. Pero nag-transform siya sa asong itim. Si Marciana nag-transform sa uwak na itim. Nag-transform sa unggoy. Nag-transform sila sa isda. Doon. Ang galing nila, sobra.
Pero nagtaka ako, nung may namatay na matanda ron, may pinasang bilog na bola sa bibig doon sa Santa Cruz. May pinasang bola ng bibig doon sa Santa Cruz. Kasi ang Santa Cruz na yon, ang tapat ng Santa Cruz, babaeng bukid si Eva at lalaking bukid na si Adan. Pinaliguan ko nung araw si Adan pero ayaw nila akong papuntahin kay Eva kasi nga daw Maldita, may Leon at saka Tegri doon. Pero gusto ko sanang pumunta doon. Anong problema? Wala. Kasi sinubok nila ako sa dagat. Kasi how many years akong nakatira sa Dinagat Island sa Santa Cruz. Pero ilang beses lang nagkaroon ng alon. Yung pinalo lang ako ng matindi at saka nagkaroon ako ng kaaway na matindi. Sinubok din nila ako sa bilyar. Oo, tinalo nga nila ako pero may kasama naman tubig ng baso. Di ba? Parang nangyari na rin sa Maynila. Tinalo nga nila ako. Pero 4 ang tingin ko sa bola. May kasamang tubig ng baso. Mahirap din akong talunin. Kaya ganoon ang naging buhay ko. I am Joel Babagikali. Pinag-isipan nila yung apelyido ko, pangalan ko, at middle initial ko kasi hindi nga nila alam kung sinong tunay kong magulang. At ako din, hindi ko rin alam ang tunay kong magulang. Ako ang may hawak ng record ng Kiss ng Serena, Kinis ako ng Aswang, Kakao. Ako ang tunay nun. I am 40 years old now. My birthday is February 26, 1985. Nag-graduate po ako sa Parañaque National High School. Pero hindi ako yung pinalahiyan doon Sa Pilenbes, si Rodel Piñapel. Ang pinalahiyan sa Parañaque National High School, yung anak-anak ni Jing. Yung isa, si Ernesto Manalili kasi matangkad daw. Yun yung mga pinalahiyan doon. Kasi sa mga taong naglahi sa akin na naging disabled, pasensya na ho kayo. Kasi nga po, ang nangyari sa buhay ko, nilalaso nila yung babae pag hindi sumasama sa kanila. Pero nanganganak ako ng kambal palagi, twins. Sorry po sa inyong lahat sa mga disabled, pero nanganganak ako ng twins pero hindi ko sinasadya yun. Pag naging disabled, dapat iniingatan nyo ang bata hanggang pagbuntis.